Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Inyong Panginoon, nakilain ang kanyang ngalan. Puri siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay araw ng Sabado. Nais nating parangalan ang ating mahal na patron, Santo Padre Pio, sa banal na misang ito ng kagalingang mula sa Panginoon. Ipanalangin natin kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang liwanag para sa mga nananalig at tagapangasiwa ng mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamahala mo si Santo Padre Pio sa iyong sambayanan upang pakanin ang iyong mga tupat akayin sa pagkauliran. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na matapat naming maganap ang itinuro niya sa pagsasalita at masundan namin ang ipinakita niyang halimbawa sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat
ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking panalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa sa lahat ng mga pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Ikaw, O Poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning, at hanggang sa langit laging pupurihin. Aawit ang lagi niyong mga bata na wala pang malay at sariling diwa. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Niklikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit, maliit. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilanlin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao,
ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad, ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng may mga kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Huli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan nating OFW. Kilala niyo po ba si Kristo? Uy, sagot ho kayo. Ano ga ka? Nakatingin lang kayo eh. Kilala niyo si Kristo? Yun. Okay. Salamat sa Diyos. Ay naipapakilala niyo naman si Kristo sa ibang tao? Yun, kakaunti na ang sumagot. Ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa sa harapan ng Diyos. Ngunit, ang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin sa harapan ng Diyos. Ito po ang sinasabi ni Jesus sa mabuting balita. Madali, mga minamahal, na kilalanin si Jesus. At lahat tayo may kakayanang kilalanin si Jesus. Napakadali po noon. Simula po nung ating unang katisismo sa paaralan, sa ating pagsisimba, sa ating pagdadasal, unti-unti nating nakilala si Kristo. At maganda iyon. Pero hindi po iyon ang kumpletong mukha ng pagkakilala kay Kristo. Ang tunay na pagkakilala kay Kristo, yung kapag natanggap mo at nakilala mo siya, may kakayahan kang ipakilala siya sa iba. Doon tayo normally at usually nagkakamali. Masarap kilalanin, madaling kilalanin, maayos kilalanin si Kristo. Pero yung pagpapakilala sa Kanya sa iba, yun, doon madalas pumapalpak ang marami. Bakit po? Sapagkat yung pagkilala kay Kristo ay nakatuon sa ating kakayahan. Paano ako magsimba? Paano ako magdasal? Paano ako tumutulong? Pero, yung pagpapakilala kay Kristo sa iba ay nakaayon sa iyong kabutihan. Hindi mo kailanman maipakikilala si Kristo kung lagi kang nakasimangot sa iyong katarayan. Sa palagay mo si Kristo ang makikita ko sa iyo, kung umaga pa lamang andar na ang bunganga mo? Paalaala sa mga nanay, baguhin ninyo ang inyong strategy. Sa gabi na kayo magbunganga. Ang gusto kong sabihin, mahirap makita si Kristo at mahirap ipakilala si Kristo kung tayo sa ating sarili hindi makakristo ang ginagawa. Sa palagay mo, sasabihin mo sa iyong mga anak, ang mga anak, ay sumimba naman kayo, hindi na kayo sumisimba eh. Ay baka kasi sabihin ng iyong anak, ay nasimba ka nga mama. Pag uwi mo naman, nakaupo ka sa tsismisan sa kapitbahay, ay di wag na lang. May punto. Kaya very crucial at nakakatakot kung paano natin ipakikilala si Kristo sa iba. Dahil baka mali ang Kristong makilala nila. Kapag ikaw ay lagi lamang nagpaparusa,
Kapag ka ikaw ay laging galit, tapos lagi kang sumisimba, iisipin ng mga tao si Kristo mapagparusa. Kapag ka ikay damot na damot, kapag ka hirap na hirap kang magbigay, tas lagi ka namang nagdadasal, iisipin ng iba si Kristo madamot. Si Kristo mataray. Si Kristo masama ang ugali. Sapagkat nakakatakot ang ating pagpapakilala kay Kristo kung hindi siya natin lubusan talagang nakikilala. Kaya yung tanong ko sa inyo, kilala ba natin si Kristo? Napakadaling sagutin, opo. Pero ang katunayan ng pagkakilala kay Kristo ay kapag ka may kakayahan kang ipakilala siya kung sino siya sa kapwa. Eh sino ba si Kristo? Si Kristo'y mapagmahal. Si Kristo'y mapagpatawad. Si Kristo'y maunawain. Si Kristo'y mapagtiis. Eh halimbawa, 20 taon na kayong hindi nag-uusap ng iyong kapatid dahil napalampas ng isang dangkal ang muhon ng inyong lupang pinaghatian. Sa palagay ninyo'y makikilala ng iba si Kristo kung kayo mismo ay hindi magkasundo sa inyong mga kapamilya? Mga minamahal, upang tayo'y kilalanin ni Kristo sa harap ng Diyos, ipakilala natin siya ng maayos sa kapwa. Ang pagpapakilala kay Kristo, sadyang hindi lagi masaya. Tingnan nyo ito mga anak, kapag ka napapaalalahanan ka ng magulang mo, kapag ka sinasabi sa iyong maaga kang umuwi, huwag ka nang pumunta dyan, bawasan mo ang pagsiselfon. Maaaring masakit para sa iyo sapagkat iniisip mong pinagbabawalan ka. Kaya mga magulang, napakahalaga na maipaunawa sa mga anak bakit mo ginagawa iyon. At walang matinong magulang na pipigilan ng anak dahil ayaw niya lang. Kaya mo ginagawa iyon dahil ayaw mong mapahamak ang iyong anak. Ayaw mong magkasakit. Ba't ka ayaw mong magkasakit at mapahamak? Dahil mahal mo ang iyong mga anak. At ang pagmamahal na iyon, katangian ni Kristo. Kaya mga anak, hindi laging maganda at maayos ang pagkilala kay Kristo. Minsan makikilala natin siya sa pamamagitan ng mga taong nagpapaalaala sa atin. Sa mga taong tumatama at nagkukorek sa ating pagkakamali. At mga magulang, pwede ring makilala ninyo si Kristo sa pagpapaalaala ng inyong mga anak sa mga dapat gawin para sa pamilya. Kayong mga may sakit, baka iniisip ninyo, may sakit na ako, alagain na ako. Baka wala na akong kwenta. Hindi po. Tanungin ninyo minsan ang mga nag-aalaga sa inyo kung masarap mag-alaga ng taong maligalig na may sakit. Isang katotohanan, minsan ang may sakit, mabilis uminit ang ulo. Totoo yun. Limitado na ang nagagawa Akala niya wala na siyang kwenta kaya umiinit ang ulo niya. Pero tingnan ninyo ang ginagawa ninyo sa mga nag-aalaga sa inyo. Pinapagod ninyo, pero gusto nyong patutuhanan sa kanya na kanyang pagkapagod ay tanda ng pagmamahal. Sino gawang hindi nakakapagod mag-alaga sa may sakit? Nakakapagod yan. Minsan ayaw lang nating tanggapin. Pero tingnan ninyo kapag gabi na, kayo na lang ang gising, napapaiyak kayo. Pagod na ako, mapapagalitan pa ako. Pero bukas, bakit aalagaan mo uli? Dahil mahal mo. Yun ang pagmamahal ni Kristo. Mga minamahal, sa ating pagkilala kay Kristo, sana'y maipakilala din natin siya sa iba sa pamamagitan ng ating pagmamahal, pagpapatawad,
pagsasakripisyo sa ating pang-araw-araw na buhay. Katulad na kung anumang dala ninyo sa araw na ito. Napakarami natin. May iba't iba tayong dalahin. Ang iba'y nagpapasalamat, marami sa ating humihiling, marami sa ating nagnanais ng kagalingan, nagnanais ng katiwasayan sa pamilya. Anuman ang dala ninyo ngayon, subukan po ninyong kilalanin si Kristo. Sapagkat ang tunay lamang na pagkilala kay Kristo, ang tanging magiging sagot sa mga bagay na daladala natin sa araw na ito. Sa banal na misang ito, kay Kristo, natatanggapin sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, palalimin mo po ang aking pagkilala sa iyo. At bigyan mo po ako ng isang pusong mapagmahal, mapagpatawad, mapag-unawa at mapagtiis, upang sa aking pagkilala, ikaw rin ay aking maipakilala sa iba sa pamamagitan ng aking pagmamahal at paglilingkod sa kanila. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay, para gunatain ng mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Ngayong si Santo Padre Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napapuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan,
po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at paluan at iyon magpasawalang Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus lamang ang dahilan ng pagtitipon. Kaming malalakbay sa Kanya'y dumudulong. Si Jesus lamang ang tangi naming handog para sa kapayapaan ng buong sansinukoy. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa amin, kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alay
samang lumikha ng lahat. Kaming manlalakbay ang liwanag. Sambahin kayo samang mapagmahal, sa iyo kaming lahat ay magdiriwang. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa amin, kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inumin nagbibigay sa amin ang kalakasan. Di man karapat-dapat kaming manlalakbay, tanggapin mo ang aming payag na alay. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Iman karapat-dapat kaming manlalakbay, tanggapin mo ang aming payag na alay.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong kaming nagsipakinabang ay lubos na makasunod kay Santo Padre Pio sa pagkauliran sa katapatan sa iyo at pagmamalasakit sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi po ng paghahanda natin sa isang espesyal na pagdiriwang ng pambansang dambana ngayong January, tayo po'y magkakaroon ng dinner for a cause ngayong December 10. May available pong ticket sa halagang 2,500 lamang sa ating opisina at pamisahan na available din sa paligid ng ating simbahan ngayon. Ito po'y tampok ang concert ni Mito Yunting at ng kanyang banda The Drivers kasama ng ilang mga awit ng Batangas at ng ilang mga pari mula sa Archdiocese ng Lipa. Suportahan po natin ang gawaing ito para sa pambansang dambana. Gayun din naman, nakahanda na po sa ating harapan, nadyan po sa inyong harapan ng main church, ang paglalagyan ng mga sobre na may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po'y ating ipagnonobena ngayong unang 9 na araw ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Ang mga sobre po'y available sa malapit po sa lalagyan ng ating mga sobre para sa mga patay. At bahagi pa rin po ng ating fundraising activity para sa January 2025 na event ng Pambansang Dambana. May available pong mga t-shirts sa paligid ng simbahan, sa likod at sa gilid ng simbahan. Ito po'y tulong para sa ating gagastusin sa ating gaganaping malaking event sa Pambansang Dambana. Isa ay 350 at tatlo for 1,000 pesos. Available po sa magkakaibang design at sizes. Tayo po ay sa ating maliliit na paraan makatulong sa gawain ng Pambansang Dambana. Paalaala ngayong darating na Miyerkules, ika-23 ng buwan, araw ng pagpapagaling ni ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga healing mass po ay sa alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon. Healing mass na may pagpapahid ng langis. Kayo po ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Maraming salamat sa inyo. Pagkatapos ng misang ito, isusunod kaagad natin ang liturhiya ng pagpapagaling tuwing araw ng Sabado na may pagbabasbas ng banal na tubig. Ang sunod na misa, mamayang alas 12 ng tanghali, inaasahan naming inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayo magsitayo para sa huling pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, palalimin ang pagkilala kay Kristo. Salamat sa Diyos. Aawitin natin ang awit kay Padre Pio habang ipinapasok ang kanyang relikya. Gunitain ang buhay na banal ng sampari kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namalas sa kanya ang singmata. 50 taon niyang dinala. Alintana ang sakit at paghihirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala
sa kumpisal at pagmimisa, at sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa, ang manalangin, masa at huwag mangamba, ang lahi mong paalaala. Palakpakan natin si Padre Pio. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaaya-aya ang buhay natin sa ating Diyos Ama. Simulan po natin ang ating liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng banal na tubig sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng mga may sakit ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ng mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Tayo pong lahat para sa panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga aming kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga may sakit, makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Panginoon, kami pong lahat ay dumudulog sa inyo ngayon na sa pamamagitan ng matimiyas at mapagpagaling na pangalan ng inyong anak at sa panalangin ng aming mahal na patrong Santo Padre Pio kaysa ng mahal na ina ng mga biyaya. Dumudulog kami ng kagalingan sa aming isip, diwa, kaluluwa at katawan. Paghalingin mo po ang lahat ng hindi maayos ngayon sa aming buhay. Ang aming damdamin ay pagkalooban ng kapayapaan, ang aming espiritu ay pagkalooban ng kabutihan upang laging makadulog sa iyong kapatawaran. Ang aming diwa'y payapain upang ang aming inggit, galit, mga hinanakit ay unti-unting maghilom at gumaling para sa iyong pagmamahal. Higit sa lahat, Panginoon, ang aming katawan na lubos na
kami po'y hipuin mo ng iyong kagalingan at sa pamamagitan ng panalangin ni Padre Pio, ipagkaloob sa amin ang kagalingang aming hinihiling upang kami matiwasay laging makadulog sa iyong paglilingkod at kabutihan. Hipuin ang lahat ng masakit sa amin, pagalingin ang aming malulubha at mumunting karamdaman. Payapain ang aming kalooban at pagkalooban kami ng pagnanais na makadulog sa iyong kabanalan. Bigyan kami ng lakas ng katawat liwanag ng kaisipan, ilayo po sa lahat ng kapahamakan, at sa pamamagitan ng panalangin ng aming patrong Santo Padre Pio, pagkalooban kami ng kagalingan kung ito'y iyong kalooban, nang kami makabalik sa paglilingkod sa inyo, para sa iyong kapurihan at sa aming kabanalan, sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Habang iginagawad ang pagbabasbas ng relikya ni Santo Padre Pio, patuloy na hilingin sa Panginoon ang kagalingang minimithi. Sa pamamagitan po ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ating isasagawa ang pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin ng mga taong nais niyong ipanalangin at para sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, healing bundle at mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo,
kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa inyong kabatiran, ang relikya na ating ginagamit ng pagbabasbas sa healing liturgy ay dugo ni Padre Pio sa isang tela. Yung pong relikya na nasa bandang likuran, yan pong nasa salamin na yan, ay guwantes na may dugo na ginamit ni Padre Pio. Sa ilalim ng kampanaryo, marami po tayong mga relikya, bahagi ng katawan ni Padre Pio at kanyang mga damit. Nawa po, lagi tayong mailapit ni Padre Pio para magkaroon tayo ng pagkakilala at kagalingang galing kay Kristo. Salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi kayong mag-iingat. Ang mga rosas po'y available sa paligid ng simbahan, puti sa pagpapasalamat at pula sa kahilingan, iaalay natin kay Padre Pio pagkatapos ng pagdiriwang. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Pagyaon, di pa rin natatapos ang paglilingkod mo sa Panginoong Diyos. Mga damdamin at mga pagluhod, batin namin lahat ng idinudulog. Padre Pio, o Padre Pio, maraming salamat sa awat tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad mo, matutong umibig tulad ni Kristo. Matutong